So bagong lahat, merong isang player ang sinasayang sa Minnesota. Pero dito muna tayo kay Anthony Edwards. Merong kasing isang record din na mahahabol siya kay na LeBron at Kevin Durant. Magiging 25 years old na si Edwards next year, August 1. So wala pa namang nababalitang pang-anim na panganay sa ngayon. Kailangan na lang ni Anthony Edwards ng nasa 903 points para maging isa sa youngest player na nagkaroon ng 10,000 points before 25 years old. Lahat ng possible record, posible makuha ni Edwards dahil August ang birthday niya. Last season, nagkaroon siya ng 2,177 points. Si LeBron at si Kevin Durant ang merong most points before 25 years old. 13,927 kay LeBron at nasa 12,258 kay Kevin Durant. Mas lalamang si LeBron doon dahil 2 season ang sakop kapag magbe-birthday siya. Ang magagawa na lang ni Edwards ay pumangatlo kay KD at kay LeBron sa all-time list before 25 years old. Kailangan ni Edwards ng 3,161 points para maabutan si Kevin Durant at kailangan naman niya ng 1,672 para malagpasan si Carmelo Anthony. So puwera usog, malalagpasan din ni Edwards ang mga all-time player gaya ni Shaq, Giannis, AD, T-Mac, Kobe at si Tatum. Magiging household name si Anthony Edwards kapag nagawa niya maging pumangatlo dito kay KD at kay LeBron at malagpasan si Melo at si T-Mac. Saka sa dami din ng panganin ni Edwards, talagang household name na siya sa dami din ng child support. Based din sa nalabas na ranking, si Anthony Edwards ang number 1 shooting guard for 2026 season. Noong nakarang taon, meron siyang 27 points, 5 rebounds, 4 assists, 1 steal, 44 and 39%. Base sa projection ng basketballreference.com, si Edwards magkakaroon next season ng 26 points, 5 rebounds, 4 assists, 1 steal, 46 and 39. Halos parehas lang din naman. Pero yung player na sinasayang ng Minnesota habang si Edwards ay tumataas yung ranking at yung iba pa nga sinabing dinisrespect pa sa ranking sa mga small forward ay yung teammate niyang si Jaden McDaniels. Nasa number 15 ang ranking ni McDaniels para sa mga small forward, mas mataas pa sa kanya si Norman Powell na isang shooting guard. Sa listahan ng mga small forward nilagay si Powell. Sabi nga dati ni Edwards, kung may Kevin Durant sila, meron naman ang Minnesota ang Jaden McDaniels. Siya ang pang number 4 sa average sa scoring sa Minnesota last season. Ang pangatlo, behind dito kay Edwards at kay Randle si Naz Reid. Parang mas iniintay pa ng Minnesota ang 6-man nila kesa starting unit nila. Ang may pinakamaraming attempts sa Minnesota si Edwards, 20 per game. Ang susunod si Randle, 13 per game. 7 attempts difference agad ang may pinakamalaki sa kahit anong top team. Si McDaniels din nakalaro ng 82 games na may average na 12 points, 5 rebounds, 2 assists, 47 and 33% na nasa 10 attempts per game. Kaya nasabing sinasayang lang ng Minnesota si McDaniels. Kapag tiningnan yung stats niya, meron siyang 29 games na nasa 12 attempts pataas. Mag-a-average si McDaniels ng 17 points per game. 5-point difference agad yun kahit 2 attempts lang yung nadagdag. Hindi masyado di umanong tumitira si McDaniels. Makukonsider siyang isa sa best two-way player kapag na-unlock ng Minnesota yung offense niya. Last season, nasama siya sa All-NBA defensive team. Ang most role na ginagawa niya, nagiging spot-up shooter at defender, 3-and-D player. Kaya ako sinasabi kasing mas bagay siyang two-way player kaysa 3-and-D, makukonsider siyang inconsistent na scorer dahil 33% siya mula sa 3-point area, pero 47% siya sa field. Makukonsider din siyang consistent dahil kung nasa 16 feet pababa si McDaniels, ang average percentage niya 42 to 75%, mid-range to paint. Makukonsider pa nga siya nung 3-level scorer. Para matag na consistent kasi, nasa 48 and 37%, halos ando na siya. Lagi lang naging abanger si McDaniels. Since dati meron Towns at Edwards na silang dalawa yung nag-ooperate ng offense ng Minnesota, acceptable pa. Primary defender si McDaniels. Pero nung nawala si Towns, ang pumalit doon si Randle. Ganong style pa rin ang ginagawa nila kay McDaniels na imbes na maging two-way player, 3-and-D player pa rin. Mababa yung shooting percentage niya mula sa 3-point area kung ganong style.
Ang comparison kasi kay McDaniels kung tataasan ang usage niya katulad ng kay Mikal Bridges. Mula 12 points per game sa Suns, naging 21 points per game sa Nets nung tinaasan ang usage rate niya. Naging 17 points per game naman sa Knicks kahit bumaba pa yung usage rate pero nasa 14 attempts per game. Si Bridges dati sa Suns nasa 15% lang ang usage rate niya. Sa Nets naman naging 22 to 24. Sa Knicks nasa 19%. Pero si McDaniels steady pa rin sa 15 to 16% usage rate sa buong team ng Minnesota. Dapat taasan yun mula nang mawala si Towns. Dahil nga starting unit pa rin naman siya. Kapag si Edwards nasa bench at nasa court si McDaniels mula 15% tataas naman yon sa 22%. Yung hinahanap kasing magiging third star ng Minnesota nasa kanila na kaso hindi ginagamit. Sa 17 games na hindi niya kasama si Anthony Edwards sa loob ng court, ito yung hindi naglalaro. May career average si Jaden McDaniels na 16.6 rebounds, 2 assists per game. Mataas yun sa kanyang career average na 10 points, 4 rebounds at 1 assist. Kung mababago ng Minnesota yung role ni McDaniels or kaya yung system nila para dito kay McDaniels, baka dun pa sila makinabang na malaki. Siya kasi yung bando na may scoring, 6'9" na may 7 feet wingspan, offense and defense. Malaking damage yung magagawa niya sa ibang team. Dumidepensa na siya tapos nakakascore pa.